Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titignan natin ang energies na inyong love life ngayong May 2024. So, this is for singles and in a relationship. So, general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe. Turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Taurus, let's see what's up. Unahin natin yung mga in a relationship na Taurus. Taurus in a relationship. Let's see. Knight of Wands. You may be dealing with a fire sign. Aries, Leo, Sag. Ten of Cups. Okay. King of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. So, if you are, kung kayo ay may asawa na, there's happiness, contentment in your situation sa family. I think also, itong King of Swords energy is someone na who is very careful sa kanyang mga gagawin, sa kanyang mga iniisip. So, maaring mas iniingatan mo yung family mo ngayon, relationship mo. You have the Three of Wands. You want improvement, sa situation mo, sa family. Pwedeng mas nagiging inspired ka ngayon to do things na makakatulong sa pagpapaunlad ng family mo or pagbibigay ng mga pangangailangan nila. So, I think ngayon mas inspired ka, mas masipag ka ngayon para sa family mo. If you are, kung meron kang, hindi pa asawa, kung hindi pa kayo mag-asawa, like, boyfriend, girlfriend, I think you are planning ahead, Kumbaga, pinagpaplanuhan nyo na yung future ninyo together. You are really working hard. You are nag-iipon. Oo, yung nakikita ko dyan. Mas nagiging seryoso na kayo para sa future ninyo together. Yung iba, pwedeng nagsastart na mag-build ng sarili nyong bahay para pag kayo'y nagpakasal, ready na yung yung titirahan ninyo. You have the Scorpio energy. This is about transformation, being more passionate. So, talagang very intense yung connection ninyo with your person na I think walang makakagulo sa inyong relationship. You have energy ng Cancer. So, ito ay pagiging protective sa relationship, So, I think you're being more protective with your person, with your family, and also nurturing. So, you are nurturing the relationship na meron kayo. Uy, may sun pa rito. There's a lot of confidence in this relationship, in this connection. I think masyado na kayong futuristic mag-isip ng person mo. And there's nothing wrong with that. Ang maganda nga yan na iisipan or pinagpaplanuhan yung future. I also see you na there's so much respect dito sa relationship na tipong nirerespeto mo yung person mo, nirerespeto mo rin nirerespeto ka rin ng person mo. Uy, diba? May wedding. Iba sa inyo kasal na or magpapakasal. Codependency. I think you are relying on each other. So, kumbaga, you can work for yourself individually and also yung meron ka rin mga pangangailangan na ang kaya lang magbigay nun is yung person mo. Okay? Forgiveness. You are releasing your past. Yung sabihin yung mga past issues ninyo, mga katoksikan nyo in the past, nire-release nyo na yan. I think natuto na kayo, You have learned your lesson over the years. Especially na meron na kayong anak, Para sa may mga anak na dyan. May pagpapatawad. Diba? May honeymoon na. May wedding, tas may honeymoon. So, yung iba sa inyo, maaring yun na yung isa sa mga plano nyo talaga
to give more time or give more quality time sa inyong person. Oo. I think pwedeng may mga unhealthy habits sa relationship niyo before, pero napatawad niyo na yung isa't isa. Pwedeng yung person mo meron siyang bisyo na hindi nakakatulong sa relationship ninyo. So, maaring yan yung pinag-usapan nyo, inayos nyo, and finally, you are in the same page, no? On the same page. And now, moving forward kayo para ma-improve pa yung inyong relationship. So, that is for in a relationship. Now, let's go naman sa mga single na Taurus. So, kung kayo ay walang kakonect ngayon, pwedeng, pag sinabing single, hindi naman, ibig sabihin wala kang, relationship, no? Like, pwedeng merong situationship. Oo. Kasi, di ba pag single, ibig sabihin walang commitment, oo. Pero pwedeng meron kang nakakausap, may crush ka, there's someone in you na nagpapakilig sa'yo, someone around you. So, let's see, Taurus, sa mga singles, what's up? Uy, 7 of Swords. 9 of Cups. Alam nyo, yung iba sa inyo, Taurus, baka meron ditong malapit nang ma-fall sa isang person. Be careful, okay? Kasi mukhang meron tong mga bagay na hindi pa sinasabi sa'yo, hindi ka aware. So, syempre, kapag hindi mo alam, iba yung judgment mo sa person na to. Oo, pwedeng may mga itinatago to. Pwedeng itong connection na to, may asawa na pala tong person mo, no? Na nagpaparamdam sa'yo. Na eventually, you will learn about it. Can be a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, or Aries. Oo, kilalanin mo to, no? If nasa early stages pa lang kayo ng connection ninyo, kilalanin mo tong mabuti. Kasi pwedeng yung kanyang intention towards you ay hindi maganda, or pwedeng meron ng karelasyon to, tapos nagkaroon lang sila ng problema to, so pwedeng ginagawa kanyang parang bumper, ang tawag doon. Ba't sinabi kong bumper? Parang panakip butas, ganyan. Rebound, oh my God, ba't bumper? Oo. So, be careful sa intentions ng person that you are connecting with. See, may complexity. Complicated yung situation. Pwedeng may asawa na, or may mga bagay na hindi mo alam tungkol sa kanya. Lalo na kung ito ay isang long distance connection, no? Pwedeng foreigner, tapos meron na kayong communication. Hindi laging maniniwala sa sinasabi, no? Kumbaga, may sinabi sa iyo na, oh, I'm single, I'm yada yada yada, kung ano pang sinasabi niyan. So, mag-agree ka lang, and then, tandaan mo yung mga sinasabi niya, kasi eventually, kung ito ay nagsisinungaling, siya mismo mahuhulog sa sarili niyang kasinungalingan. Bigla na lang yan, makakapagsalita ng bagay na hindi pala in alignment sa nasabi niya before. So, dun ka na magtaka. Dun mo na i-question na yung katotohanan sa kanya na baka, oops, nagagagawa lang ng kwento. Okay? So, may past life energy dito. You have known each other from the past. Alam niyo yung mga past energy na yan is past life connection. Karmic kasi yan. So, maaring meron pa kayong lessons together na kailangan matutunan. Or maaring meron pa rin nakaka-apekto from the past. So, pwedeng sa'yo, sa side mo, or sa side ng person mo. And, maaring hindi ito seryoso, no? Sa connection na to. So, be careful. Baka ang intentions niya is just to be with you at makuha yung gusto niya. Alam niyo na yon, no?
Okay sana, kaya lang meron ditong something hidden, na eventually malalaman mo. Mga bagay na itinatago niya sa'yo. Oo. Na meron palang complicated situation. Ito yung tipong kung kailan nahulog ka na sa kanya, na in love ka na sa kanya, tapos malalaman mo, oops, may asawa pala, oops, may anak pala, oops, meron pala siyang hindi magandang bisyo, ganyan. So, eventually, you will know, no? At least, be more careful. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye.